Itinataya ng Department of Energy na bababa ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Para sa detalye, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, good news naman ang dala mo. Magkano ang inaasahang rollback sa petrolyo? Cheryl, ang sabi ng Department of Energy ay posibleng magkaroon ng rollback na 80 centavos ang presyo ng ang kada litro ng gasolina at 50 centavos naman sa kada litro ng diesel. May inaasahan ding rollback na 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero Cheryl, ito ay kaya tayo nagkaroon ng rollback. Ang pinapaliwanag kasi ng DOE, dahil ito doon sa parang nagkaroon ng tigil-tutukan itong nakaraang linggo. Kasi nga parang hindi na muna aatake ang US sa Iran para magbigay daan doon sa kung ano mang pwedeng mapag-usapan. Yun nga lang, Cheryl, ang problema, nag-resume ulit, nagkaroon ulit ng military strikes itong dalawang bansang ito, itong US at ang Iran. Kaya ang sinasabi ng DOE, since ito ay itong forecast na sinabi ko kanina ay nakabase sa 4 na araw na trading, yung trading ngayong araw na ito na kumbaga kasama yan sa i-average, kapag mataas ang presyo ng langis sa international market, baka raw itong rollback na ito mauwi sa walang galawan o baka magkaroon pa ng konting price hike. So aabangan natin kung ano yung maging development sa international market ngayong araw na ito at yun yung i-announce sila sa Lunes kung ano yung maging presyohan natin, ng pump price natin dito sa Pilipinas sa Tuesday. Na-excite pa naman kami, Gerard. Yun pala, kakarampot naman, di man lang umabot ng piso. Kakarampot at nanganganib pang tumaas. So yun ang aabangan natin dahil napaka-volatile pa rin o paiba-iba pa rin yung sitwasyon sa Middle East ngayon. Oh, umasa, ngunit kulang pero kung patuloy yung pagbaba ng presyo ng langis, kung sakali man, pero ganito nga, sabi mo nga parang utay-utay ko, kaunti. So, pag-usapan na lang natin itong yung subsidy, fuel subsidy na ipatutupad sa mga pampublikong sasakyan. So, tuloy yan. Paano magiging sistema? Oo, Cheryl, may mga reports na naglabasan ngayong araw na ito na sinabi ng LTFRB na tuloy pa rin itong fuel subsidy sa susunod na buwan. At nagkakatalo na lang ngayon kung ito ba ay mananatiling 10 pesos per liter pa rin o magiging 15 pesos or 20 pesos per liter. So yun yung pinag-uusapan nila ngayon at we're hoping na maya-maya ay kakausapin tayo ng LTFRB tungkol dito. Pero alam mo, kung maaalala rin natin, itong nakaraang linggong ito, nitong Martes, sinabi ng Department of Energy na wala pa silang coordination sa DOTR tungkol sa bagay na ito. Pero ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, as long as merong budget naman, ay maaaring makapagpatuloy pa rin itong fuel subsidy program para nga dito sa ating mga kapatid na tsuper ng jeepney at UV Express. Yan ang pinag-aaralan nila ngayon kung magkano ang magiging discount na kasi Cheryl, ito kasi yung naisip nila rin na gawing programa sa halip na magkaroon ng mataas na dagdag singil sa pasahe sa jeepney. So titingnan natin kung ano yung magiging desisyon nila ngayong araw na ito. Maraming salamat, Gerard de la Peña.